Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Dave, dugo pa lang naman to eh. Pwede pa naman siguro nating ipalaglag. Sa pagsapit ng gabi at pagpikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Dave. Para sa akin, ito na yung pinakamalala at pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Way back in 2018, nagtrabaho ako sa isang sikat na mall dito sa Maynila. Doon ko nakilala si May. By the way, sales clerk ako at HR ko siya. Magkasing edad lang kami. Parehas kaming 22 years old ni May. Maganda si May, matalino, at mabait. But she was in a relationship that time. Sa kwento niya, 4 years na sila ng boyfriend niya. Na-attract ako sa kanya. Kahit na may boyfriend siya, pero syempre hindi ko naman ito inamin sa kanya. Magka-shift kami, kaya mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Madalas siyang pumapasok na may pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at inamin niyang sinasaktan siya ng boyfriend niya. Habang naa-attach kami sa isa't isa, ay nagkakalabuan naman sila ng boyfriend niya. Hanggang sa nakipaghiwalay na ito sa boyfriend niya at naging kami na. Naging masaya kami at dahil superior ko siya sa trabaho, palihim ang aming naging relasyon. After kong ma-end of contract sa company, ay napagdesisyonan namin na sa amin na siya uuwi para marami pa rin kaming oras sa isa't isa. Pero walang perpektong relasyon. Maraming problemang dumating. Lalo na nung ginulo kami ng ex-boyfriend niya. Sobrang obsessed yung ex niya. Madalas kaming sundan kung saan kami pupunta. Lagi rin kami nakaka-receive ng pagbabanta sa aming mga buhay. Pero mas naging matatag kami dahil ramdam namin ang pagmamahal ng isa't isa. Mas lalo akong naging masaya nung sinabi niyang buntis siya. Sa wakas, tatay na ako. Walang mapaglagyan ng saya ko, pero kabaliktaran nito ang nararamdaman niya. Dave, dugo pa lang naman to eh. Pwede pa naman siguro nating ipalaglag. Sabi niya. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa dulo ng aking isipan, tinatanong ko siya kung bakit at ano ang sinasabi niya. Sabi niya, masyado pa raw kaming bata. Marami pa daw siyang pangarap, pero pinagpilitan ko ang tama. Hindi ako pumayag sa gusto niya. Nangako akong tutuparin namin ang mga pangarap niya ng magkasama, kasama ang aming magiging anak. Wala siyang ibang nagawa kundi sundin ang gusto ko. Triple ang pagmamahal na binigay ko. Tripleng pag-aalaga para sa mag-ina ko. Pinaramdam ko sa kanyang kakayanin namin. Sa loob ng 2 buwan niyang pagbubuntis, naging maiiniti ng ulo ni May. Naging maselan rin si May, pero hindi ako nagalit. Bagkus, naging ganado ako dahil alam kong normal yon sa isang buntis.
Isang araw, nagchat siya sa akin na dun muna siya uuwi sa kanila dahil namimiss na niya ang kapatid niya. Hindi siya nagpasundo sa akin at dediretso na daw siya sa kanila. Pumayag ako. Kinabukasan, nalaman ko sa kapatid niya na naospital siya. Nakunan daw ang girlfriend ko. Nakunan si May. Gumuho ang mundo ko. Nawala lahat ng plano at pangarap namin. Ang hirap mag-move on, lalo na't anak mo ang nawala. Nagpatuloy kami. Piniling kalimutan ang lahat. Pinilit maging masaya muli at pinilit magsimula uli. After niyang makonfine at makalabas ng ospital, back to normal na ulit kami. Pero mas lalo siyang naging cold. Madalas na siyang galit. Parang laging may tinatago. Nagagalit na rin siya kapag pinapakilaman ko ang cellphone niya. Isang araw, nagpaalam ulit siya na hindi siya sa bahay matutulog. Sa kanila daw siya matutulog. Okay lang naman sa akin dahil alam kong miss na niya ang kanyang pamilya. Pero sa hindi malamang dahilan, nagising ako ng 2 a.m. at nag-online. Nakita kong naka-online siya. Chinat ko siya. Pero imbis na reply ang ma-receive ko, picture ang natanggap ko. Picture ni May. Kasama ang ex niya sa iisang kama. Parang huminto ang mundo ko sa nakita ko. Bakit? Anong nangyayari? Wala na akong sinayang na segundo. Tinawagan ko siya at putang ina, yung ex niya ang sumagot. Ano ba pare? Tawag ka naman ng tawag eh. Natutulog kami. Nagpapahinga kami ng girlfriend mo. Sabay patay ng cellphone. Hindi na ako nakatulog nung gabing iyon. Hinintay kong mag-umaga para hintayin ang paggising niya. Gusto kong kausapin si May. Pagpatak ng 7 a.m. ay nakareceive ako ng text message mula kay May. B, papasok na ako sa trabaho. See you later. Yan ang laman ng kanyang mensahe. Hinintay ko ang uwian niya. Sinundo ko siya at nung nasa bahay na kami, kinumpronta ko siya. Alam niyo yung masakit? Yung paulit-ulit niyang tinatanggi sa akin na magkasama sila. Nung pinakita ko sa kanya yung picture na sinend sa akin nung mismong account niya, umiyak siya. Nagsorry. Lumuhod. Sobrang depressed lang daw siya sa pagkawala ng baby namin. Kaya nung inalok siya ng ex niya na makipag-usap ay pumayag siya. Sobrang mahal ko si May. Inintindi ko siya. Ayaw kong mawala siya sa akin. Nagkaayos kami at nangako siya sa akin. Naging normal ulit ang lahat sa amin. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa kwarto namin, naisipan kong buksan ang messenger niya. At sobrang sakit na mga katotohanang nabasa ko. Ito ang mga palitan ng mensahe nila ng ex niya sa messenger. Sabi ng ex niya, "Napakatanga mo. Nagpabundis ka agad dyan. Masisira lang buhay mo dyan. Ipalaglag mo yung bata. Huwag kang tanga." Sabi ni May, "Okay." Sabi ng ex niya, "Ako bahala. Hahanap ako ng marunong maglaglag. Promise, wala kang mararamdamang sakit." Sabi naman ni May, "Okay, sige. Puntahan mo ako sa bahay pag uwi ko." Walang nakunan. Sinadya ng lahat. Sapat na lahat ng nabasa ko para hiwalayan siya. They killed my child. Ang walang kamuwang-muwang na anak ko ay pinatay nilang dalawa. Sa mga sandaling ito ay napagtanto kong hindi ko deserved ang maloko.
naging mabuting karelasyon ako. After a month, nung hiwalayan ko siya, nag-umpisa na ako makarinig ng mga iyak ng sanggol tuwing 12 a.m. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Mahinang iyak, pabulong na hinagpis, tila nangungulila. Minsan, isang gabi, nagising ako na may bata sa tabi ko. Niyakap ko siya na parang kilala ko yung sanggol. Pero nung nagising yung diwa ko, kinilabutan ako. Ba't may sanggol sa tabi ko? Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Unan lang pala yung kayakap ko. Minsan iniisip ko na baka sobrang kakaisip ko lang na nawala ang anak ko, kaya kung ano-ano ang naririnig ko sa gabi. Baka hindi ko lang talaga matanggap na nawalan ako ng anak. Kinausap ko siya sa hangin. Nak, sorry kung hindi kita naprotektahan, ha. Sorry kung hindi kita naligtas sa kami ng mga walang pusong tao. Sorry kung hindi mo na silahin ang ganda ng mundo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si tatay. By the way, after 1 week kong hiwalayan si May, nakita ko sa Facebook niya na nagkabalikan sila ng ex niya. Nakangiti pa nga sila sa profile picture nila eh. Para silang mga masayahing demo. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!